Puntahan muna natin, mga bossing, sino? Etong si ano, OG Diaz at tsaka si Greco Bellica, 'no? Ayan. Alam niyo ho, matagal ko nang napapansin at nakikita yung mga estilo ng mga DDS. Meron pa bang naniniwala diyan kay Trillanes? Ganyan yung lagi nilang ano, eh, pinapaniwalaan pa ba yang si Antonio Trillanes, 'no? Ganyan yung laging mga sinasabi ng mga DDS. Para sa gano'n, eh, ang dating sa mamamayang Pilipino, wala, kuda na lang ng kuda yang si Trillanes. Hindi na naman pinapaniwalaan talaga, gano'n ba? O sige, sige, sige. Sabi ni Shiro Kansaki, "Aba, aba, aba, may nag-aaway ang dalawang bakla. Aba, 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 nag-aaway ang dalawang bakla." Bakla ba si Greco? Hindi ko alam, oh. Bagay kayo ni Attorney Claire. Waha, collab ulit kayo. Oh. O sige, sa susunod, 'no? Eh, busy yun, eh, 'no? Alam mo naman na madaming ano yun, madaming interview yun. Mabuti nga at na ano na tayo, na pagbigyan tayo, 'no? Eh, baka sa susunod na taon ulit. Sabi dito, sa totoo lang, may naniniwala pa ba kay Antonio Trillanes? Ang sagot naman ni OG Diaz, mga bossing, eh, oo naman. Mas credible kaysa kay Bellica, 'no? Walang posisyon si Antonio sa ni Trillanes Deport pero ang powerful, ang dami pang nagagawa. Alam niyo ho, mga kababayan, 'no? Ako, simula po, nung nakita ko yung mga naging resulta nung mga sinasabi ng dating senador na si Antonio Trillanes na sabi, "Eto, si Duterte ang first batch na huhulihin o aarestuhin." Nangyari nga ho. Sabi ko, "Aba, may ano 'to, may tira 'tong tao na 'to, may tira 'tong mama na 'to." Tapos 'di ba, dati ibinibintang nung kampo ni dating Pangulong Duterte kay Trillanes na ibinenta daw ni Trillanes yung mga isla diyaan sa West Philippine Sea. Tapos kung makikita natin yung mga nagiging kilos at yung mga nagiging resulta, para hong mas naniniwala ako na yung sila ang nagbenta, doon sa West Philippine Sea. Kasi biruin niyo ho, mga kababayan, 'no? Nung pagkakapanalo ng dating Pangulong Duterte taong 2016 ho, kasabay din po ng pagpaparangal sa atin na tayo po ang may karapatan para po doon sa West Philippine Sea ng UNCLOS, mga bossing. Kung ipinangalandakan, ipinush, itinulak ng dating Pangulong Duterte, yun ho, mga bossing, malamang sa alamang mas matibay ang pundasyon at ang suporta ng Pilipinas sa paglaban po sa karapatan ng West Philippine Sea. Kaso hindi, papel lang daw ho, mga kababayan, 'no? Papel lang daw ho, mga boss Jeep Amo, sir. Sabi, ni Rima Joy, deleted, "Nanguguluhan lang ako kasi durog si MR kay Boss Mike, Cervera, pero sa inyo, hindi." Ayan, alam niyo, mga kaibigan naman namin 'yan, 'no? Magkakaibigan kami, araw-araw kami mga magkakausap diyan. Ako naman kasi simple lang ako, 'no? Labas ebidensya, pakita ebidensya, gano'n lang naman ako. Pero ang kagandahan sa'min, hindi kami nag-aaway-away. Mamaya kausap ko na naman 'yan, 'no? Buti hindi nagtampo sa'kin, late yung, birthday greeting ko sa kanya. Tapos eto, mga bossing, 'no, may sinabi kasi dito si Greco Bellica tungkol kay OG Diaz. Hindi, pero nabigla ako dun sa sinabi ni Shiro Kansaki, ha. Dalawang bakla daw nag-aaway. Hindi ko alam na bading 'to si Greco Bellica. Hindi ko alam ho talaga, mga kababayan. Oh, sabi dito ni Greco Bellica, may comment about Trillanes credibility was made October 2025. No? Nirehash o inulit ni OG ngayon para mapag-usapan ang bata niya na si Trillanes. Ako ang ginamit. Oh, sikat. No? Sikat. Dahil nagsampa sila, Trillanes, ng kaso kay Sara sa ombudsman. Wala daw pumansin. Sure? Parang alam namin yun, 'no? Huli ka, boy, pero hindi kulong.
Sabi dito, OG, stay in showbiz, 'no? Manatili na lang daw po doon sa mga pag-arte, sa pag-aartista, si OG Diaz. Eto malupit, gawin mo na lang artista si Trillanes, gawa kayo ng pelikula, baka kumita kayo. Yaan mo na kaming mga lalaki, 'no, dito sa gobyerno, gawain ng tunay na lalaki ito. Aba, sandali lang, naalala ko ho tuloy mga bossing, yung mga LGBTQ na nandoon sa kampo ng mga DDS. Naalala niyo po? 'Di ba meron pa ngang balita na isang vlogger nila, oh, may isa pang balita, isang vlogger nila nagtakbo ng pera ng mga vlogger. Oh, eh, 'di ba? Mas ang alam ko madami sa kanila, eh. Yung mga Bekluts ho, mga bossing, eh. Oh, tapos gaganito. Alam niyo ho mga kababayan, lalo na po sa Pilipinas, pantay ho 'yan. Babae, lalaki, tomboy, bading, bakla, 'no, LGBTQ, lahat po 'yan may karapatan po na makialam at makipag-usap, makipagtalakayan pagdating po sa politika. Eh, mga Pilipino 'yan, eh, 'di ho ba? Mga Pilipino ho 'yan, eh. Grabe naman si Belica, eh, ang daming bakla doon sa kanilang ano, sila ano nga, si Roque, ba't sinasabi niyo si Roque, ba't sinasama niyo si Roque? Bakla ba si Roque? Hindi ako naniniwalang bakla 'yun, no. Si Roque, hindi ako naniniwala na bakla si Roque. Bakit? Matigas nga yung pagkakasabi niya nung pinapa-topless niya si Ronnie Liang. No, yun ang pinanghahawakan ko na hindi bakla si Roque. Sabi ni Ma'am Delia Rosario, CRB, correct, kababayan ko yun. Si Martin Romualdez. Oo. O eto, sagot ni OG Diaz. Dito kay ano, kay Belica. Mr. Belica, kung nirehash ko lang po ito, no, ang importante, confirmed na sinasabi mo nung October 25, tama o nahuhuli. So, ibig bang sabihin, nag-iba ang impression mo kay Trillanes ngayong 2026? Credible na ba siya sa'yo ngayon? O di mo lang matanggap na tama lahat ang mga hawak niyang ebidensya. Totoo. Yan nga ako, nag-iiyakan nga ako yung mga DDS, eh. Oh, naaresto si dating Pangulo Duterte, iiyakan. Naaresto si Kibuloy, iiyakan. Tapos eto, susunod pa si Bato de la Rosa, iiyakan din. Lahat, karamihan ho yan, mga bossing, first-hand information. Nanggagaling po kay Antonio Trillanes. Eh, bakit hindi natin papaniwalaan? Eh, nung 2017, kung di ako nagkakamali, 2017, 2019, kasama siya doon sa pumupunta sa Dahig, doon sa ICC. Sinasamahan nila yung mga biktima ng dating Pangulo. Di umano. Sa EJK nila. Natural, yan yung ano. Yan yung mga talagang makakaalam kung ano yung progress ng mga kaso. Di ba? Sabi ni Shiro Kansaki, nanunupa lang naman si Roque sa mga white boys. Ewan ko kung patuloy si kung patuloy si Roque ng mga white boys na sinasabi mo, ha? Di ko alam kung papatulan si Roque. O, tuloy. Saka Ginoong Belica, wag mo lang ilimit sa mga tunay na lalaki ang dapat may kinalaman sa gobyerno. Oo nga, no, ang daming bakla sa DDS. Mga bossing, ako ho, wala akong problema doon sa mga bakla. No? Wala ho akong problema doon sa mga LGBTQ. Pero ang problema, tinatanggalan ng karapatan ni Greco Belica na makipag-usap, mamuno o kung ano man, no? Yung mga LGBTQ, baka magalit pag sisipain ka niyan. Belica, 'di ba Ma'am Chris Rose? Isa-isahin natin. Si Baste. Hindi. Sabi kasi ni Leonida Negrillo, si Baste daw, bading daw. Duwag lang 'yon. No? Yun yung maraming sinasabi, maraming ibinubuka yung bibig, no? Pero hindi naman sumusubo na ratbo 'yon, mga boss. si Belica. Si Baste. Duwag lang 'yon. Mahilig lang yung magsasalita, mahilig lang yung kung ano-ano mga banat, kesyo mga suntukan. Pag magsuntukan kami niyan ni Torre, no?
Eh, bugbog sa mabubugbog ko 'yan. Nung nilatagan ng ring puting-putik na 'yan ano, pumunta ng Singapore nagtago ho. Oh, sabi ni PJ Chub, si Tio Paeng, si Alvin the Chup the Chup oh, 'di ba? Sabi ko nga sa inyo madaming, ano dun, madaming LGBTQ doon sa ano tapos ganyan magsasalita. Hindi ho talaga nag-iisip ng matitino itong mga ito ano, bago maglabas ng ano, mga pahayag, oh. Tuloy, saka Ginoong Bellica, huwag mo lang ilimit sa mga tunay na lalaki ang dapat may kinalaman sa gobyerno. Lahat ng mamamayang Pilipino, bakla, tomboy, mukhang buhaya man yan, o linta, lahat. Dami mo ring supporter na bakla. Oo nga. So paano sila? Doon na lang sila sa parlor o sa dress shop dahil pang tunay na lalaki ang usaping gobyerno ay hindi ho, no? Hindi ho. Risa Ontiveros nga mga kababayan tingnan niyo, oh 'di ba? Ang daming napatunayan no, lalong-lalo na yung mga pagdiskubre nung mga ano hindi Filipino citizen. Tapos mayor pa siguro, oh, nasaan ngayon? Nando'n sa loob ng OBLO. Para ho sa akin mga kababayan pantay lang po bakla, tomboy, oh, buong LGBTQ, lalaki, babae, pantay lang po 'yan mga boss chipamo, sir. Walang ano, "Ay ayoko maging presidente ang babae, ayoko maging ano." Wala, pantay-pantay ho 'yan mga kababayan. Tuloy, meron nga diyan tunay na lalaki, pinagkatiwalaan ng posisyon, nagbulag-bulagan at nagbingi-bingihan naman, 'di ba? Palagay mo sino yung tinutukoy ko, sino yun? Sino yung tinutukoy niya dun, 'no? Saka kung may naipakulong na po wala naman. Putang inang Angelica na yan, wala ay sorry. Ano, 'no? Hindi, totoo naman ho kasi wala naman naipakulong yang mga yan. Puro lang ho, "Ay napakulong namin si mayor, napakulong namin si congressman na ganito, ganyan." Tanungin mo yung mga pangalan, ay hindi po namin puwede ilabas yung mga pangalan, eh. Gano'n lang yung mga pinagsasasabi ho. Alaskado nga yun kay sangkay diyan-diyan ho, mga kababayan. Pati nga ako, eh, binlock na niyang si Greco Bellic. Kasi kapagka nagtanong kami, "Boss, sige na pangalanan mo na. Ano, wag ka ng mahiya. Oh, asar talo, black ka." Eh, dito ho, mga bossing, welcome na welcome ang mga DDS dito. Hindi namin bina-block 'yan, 'no? Mga kalaro namin yung mga DDS dito, lalo na kapagka mga nag-ano 'yan, mga nagkomento 'yan ng mga nonsense, ng mga, walang kalatoy-latoy doon sa mga pinag-uusapan natin. Eh, okey lang. 'Di ba? At least may laruan tayo. O ngayon tuloy, saka kung may naipakulong na po kayong big fish noong chairman kayo ng Presidential Anti-Corruption Commission, pakibanggit po at hihingi po ako ng sorry sa inyo in public, promise. O biruin mo 'yan, mukhang wala naman. Pero kung si Boy pa lang po ang nahuli niyo, ano po ang apelyido niya? Sartalo. Attorney si Greco, 'di ba? Hindi. Attorney ba 'yan? Lawyer ba 'yan si Greco? Kung mag-post kasi walang utak, parang hindi pinag-iisipan. Hindi ko makitaan na attorney 'yan. Hindi, 'no? Mahilig lang 'yan doon sa ano, sa magtatayo-tayo ng mga ano, party list tapos talo. 'Di ba, Ma'am Princess Paris? Oh, dito ho mga kababayan, baka ano 'to, pastor daw siya. Pastor Roto, Pastor Rotot. Diyos ko meron ho bang pastor yung, mga ibinabalita, eh, parang hindi naman totoo? 'Di ba yung mga pagpapakulong, tanungin mo ni isang pangalan walang masabi ho. Oh, 'di ba? Kapagka nagsasabi ka ng walang katotohanan at wala kang ebidensya, eh, kasinungalingan ang tawag dun, 'di ba?